Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay mag Dragon Ball Super manga review na muna tayo habang ginagawa ko ang chapter 16 ng Dragon Ball Kakume. Ito nga pala ang chapter 74 to 76 ng Dragon Ball Super. Kaya kung ready na kayo, edi magsimula na tayo. At sa unang panel nga ay atin makikita ang mga taga-Sogarians kung saan ay sila nga ay nagmamadaling lumikas sa kanilang lugar kasi nga natatakot sila na baka nga daw mamatay sila sa mga pagsabog na kanilang nararamdaman. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kanda Granola at Vegeta na kung saan ay magsisimula na nga silang maglaban. Sinabi nga dito ni Vegeta kay Granola na hindi na nga daw gagana sa kanya ang clone technique nito. Sagot nga dito ni Granola na hindi na nga daw niya kailangan pang gawin yon, dagdag pa dito ni Granola na ginamit nga lang daw niya yon para nga daw makapagtabi ng lakas kasi ang goal ko ay ang patayin itong boss niyong si Frieza. Sagot nga dito si Vegeta at sinabi nito na talagang ang pinipilit mo yan, matagal na akong umalis sa army ni Frieza at si Frieza ay isa na sa mga kalaban namin. Sa point na ito ay tumawa nga lang si Granola at sinabi nito na itinakwil mo agad ang iyong sariling boss para sa sarili mong buhay, kakaiba nga talaga ang mga Saiyan. Pero sa moment na ito ay sinabi ng AI kay Granola na kung nakikita nga daw ba nito ang mga Saiyan na yan. Parang naiiba sila sa lahat ng Saiyan na kilala mo kasi parang hindi naman sila gumagawa ng masama. Sagot dito ni Granola at sinabi nito na tinatago lang nila ang totoong pagkatao nila. Dito nga ay pagalit na sinabi ni Vegeta na isipin mo ang gusto mong isipin pero mga bata pa kami nang sinugod ng kalahi ko ang planeta nyo kaya wala kaming alam kung bakit ka sa amin nagagalit. Sagot dito ni Granola at sinabi nito na kahit na itutuloy ko pa din ang aking plano na mag-revenge sa lahat ng mga Saiyan. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na alam ko na namang hindi ka maniniwala kaya kung ganun ay hindi ako magpipigil sa laban natin na ito. At dito nga guys ay nagpalabas na nga si Vegeta ng sobrang lakas na chi at nag-transform na nga ito sa Super Saiyan Blue. Sinabi nito kay Granola na humanda na nga daw ito sa magiging parusa na mararamdaman ni Granola sa kanya. Sa moment na ito ay mabilis ngang pinalutang ni Vegeta ang mga bato sa paligid ni Granola at ito nga ay kanyang ginamitan ng destruction power dahilan kaya nga ito ay sumabog ng sobrang lakas. Kahit itong si Oil at ang mga Sogarians ay nararamdaman nila ito. After ng atake na yun ay hinahanap nga ni Vegeta itong si Granola pero sa paglingon nga niya ay nasa likod lang pala niya ito. Sinabi nga dito ni Granola kay Vegeta na nakita ko na ang kapangyarihan mo na pang destruction ay kulang pa kaya ang ginamit mo na pang atake ay madami at maliit na bato lang. At sa point na ito ay sinabi ni Granola na ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang gap ng ating kapangyarihan. Mabilis niyang pinalutang ni Granola ang malaking bato sa likod ni Vegeta at ito nga ay kanyang pinasabog, dahil dito ay gulat na gulat nga itong si Vegeta at tumalsik nga siya papalapit dito kay Granola at sinalubong nga ito ni Granola ng isang malakas na suntok sa sikmura ni Vegeta. Dito nga ay ramdam ni Vegeta ang lakas ng suntok na yon pero pinipilit pa nga rin lumaban ni Vegeta. Dahil dito ay nagulat nga si Granola. Pero itong si Vegeta ay naghanda na ng umatake gamit ang Wave Blast. Nang papatama na nga kay Granola ang Wave Blast ay mabilis naman itong nag-teleport sa itaas dahilan kaya nga naiwasan niya ang atake dito ni Vegeta. Ilang segundo lang ay sumugod nga ng napakabilis itong si Vegeta pero nasalag naman ito ni Granola. Habang umaatake si Vegeta dito kay Granola ay mabilis lang naiiwasan ito ni Granola at ni-counter nga niya ang atake ni Vegeta sa pamamagitan ng pagsipa dahilan kaya nga tumalsik si Vegeta pababa. Pero sa point na ito ay agad namang naka-recover si Vegeta pero mabilis nang sumugod ulit si Granola at napakadaming pag-atake na ang ginagawa dito ni Granola pero nasasalag naman ito ni Vegeta. Dahil sa lakas ng mga pag-atake ni Granola ay nagkaroon nga siya dito ng open shot at inatake nga niya dito si Vegeta dahilan kaya nga tumalsik ulit dito si Vegeta sa tubig. At ilang segundo lang ay sinundan ulit ni Granola ang atake niya ng napakadaming laser blast. Pero habang nasa ilalim ng tubig itong si Vegeta ay naiiwasan nga niya ang atake na ginagawa ni Granola at lumangoy nga siya papalayo dito pero sunod-sunod na pag-atake pa din ang ginawa nitong si Granola. Habang lumalayo si Vegeta sa pamamagitan ng paglangoy ay nakakita nga siya dito ng falls at agad nga siyang tumalon dito pero tuloy pa din sa pag-atake itong si Granola. Ito naman si Vegeta ay tuloy pa din sa paglangoy para makalayo o makagawa dito ng distansya. Dahil sa ginawang paglayo dito ni Vegeta ay naasar nga itong si Granola kaya napagpasyahan nito na humingi ng assist dito sa AI kasi nga magsasagawa dito si Granola ng laser shot. Agad naman ditong pumayag itong AI at nagsimula na nga itong si Granola na sipatin itong si Vegeta. Dito nga ay magbibigay ng signal ang AI kung kailan nga i-release ni Granola ang atake nito.
At ilang segundo lang ay sinabi na nga ng AI na i-release na nga daw ni Granola ang atake. Sobrang bilis na pag-atake nga ang pinakawalan dito ni Granola at rekta nga itong tumama kay Vegeta pero nagawa pa nga dito ni Vegeta na masalag ang atake nito. At agad niyang pinasabog ni Vegeta ang atake ni Granola dahilan kaya nga tumalsik si Vegeta sa pangpang. After nga ng counter na ginawa ni Vegeta ay sinabi nga dito ni Granola na nakakagulat nga daw talaga ang mga Saiyan, hindi ko inaasahan na ganyan pala kayo kalakas. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na natatakot ka na ba? Dagdag pa nga dito ni Vegeta na kahit ano nga daw lakas nitong si Granola ay siya pa nga din daw ang mananalo sa laban na ito at siya nga daw ang magiging pinakamalakas na warrior sa buong universe na ito. Sagot nga dito ni Granola na wala nga daw kwenta ang mga sinasabi nitong si Vegeta. Salita nga ulit si Vegeta at sinabi nito kay Granola na kahit nga daw malagpasan ni Granola ang lakas at teknik niya ay siya pa nga din daw ang mananalo. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na ang taas ng pride mo. Hindi mo ba matanggap ang katotohanan na matatalo ka sa laban? Talagang ang nakakalungkot yan. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na wala nga daw siyang oras para sa mga asaran na pangbata kaya nga simulan na lang ulit natin ang laban Mr. Strongest. Sa moment na ito ay nagkaroon na nga ng malay dito si Goku at agad nga niyang nakita itong si Vegeta na kasalukuyan nakikipaglaban dito kay Granola. Sa point na ito ay tuloy pa nga rin sa pakikipaglaban itong si Vegeta laban kay Granola pero dahil nga sa lakas ni Granola ay parang nagiging one-sided na nga ang laban. Dito nga ay mabilis na umatake si Vegeta ng napakadaming wave blast na rektang tatama kay Granola pero mabilis nga lang nasasalag ni Granola ang mga atake na ginagawa ni Vegeta. Ngunit sa moment na ito ay mabilis nang nag-teleport si Vegeta sa likod ni Granola pero nagulat nga dito si Granola kaya agad niya itong inatake ng isang wave blast. At nang tatama na nga ang wave blast ay iniwasan nga ito ni Vegeta dahilan kaya nga tumama ito sa mga bahay ng kalahi ni Granola na kanyang pinapangalagaan. Sabay salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na sisirain mo ba ang lugar ng mga kalahi mo na puno ng memories. Dahil dito ay sobrang galit na nga itong si Granola kay Vegeta at sinabi nito na papatayin na nga daw niya ito. Pero si Vegeta nga ay tuloy pa din sa pagsasalita, sinabi nga niya kay Granola na may sasabihin ako sa'yo, ang pagkakamali mo lamang ay ang pagkakaroon mo ng sobrang lakas na kapangyarihan. Paano mo ba na-achieve yan? Anong klaseng training ang ginawa mo? Sagot nga dito ni Granola na hindi na nga daw niya kailangan mag-training. Sa point na ito ay sinabi nga ni Vegeta na alam ko na hindi mo pa nagagamit ang kapangyarihan mo sa iba. Baguhan ka pa lang sa ganitong klaseng laban. Dito nga ay galit na galit nga itong si Granola at mabilis nga nitong sinipa ng sobrang lakas ang sikmura ni Vegeta at sinabi dito ni Granola na nakikita mo naman ang gap ng ating lakas. Pero agad naman i-counter ni Vegeta ang atake ni Granola at sinabi nito na hindi madali ang matalo ako. Ngunit sinundan pa ng isang malakas na sipa ni Granola si Vegeta dahilan kaya nga tumalsik ito pababa. Sinabi nga dito ni Granola na ang kanyang kapangyarihan ang dahilan kaya nga siya daw ang mananalo sa laban na ito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na mabuti nga daw yan at ito nga daw ang dahilan kung bakit ang pakikipaglaban ang pinakagusto ko. Pagalit niyang sinabi dito ni Granola na tumahimik ka na, ilang buhay pa ba ang kailangan mo sacrifice para lang sa laban na gusto mo. Dito nga ay sobrang daming pag-atake ang ginawa ni Granola kay Vegeta pero naiiwasan at nasasalag nga ni Vegeta ang pag-atake nito. Habang umatake nga itong si Granola ay sinasabi dito ni Vegeta na hindi naman daw masama maging number 2 sa pagiging malakas, bagay na lagpasan kita sa lakas ito nga ay parang wala lang pero isang history yon. At dahan-dahan na nga akong lumalakas kaya maghanda ka na. Sa moment na ito ay sinabi ni Granola na tama yan para matapos na kita ngayon. Dito nga ay nagpakawala nga si Granola ng isang malakas na atake na rektang tumama sa vital points ni Vegeta. Dahil dito ay napasuka nga si Vegeta ng dugo. At talagang malubha ang lagay dito ni Vegeta. Pero sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ito nga daw talaga ang pinakamasayang part ng laban. At napakagandang timing din ng lugar na ito, walang tao na kailangan protektahan, talagang nakadepende na lang sa akin ang lahat. At dagdag pa dito ni Vegeta na umaapaw na ang dugo ng isang tunay na Saiyan. Dito nga ay nagpalabas si Vegeta ng sobrang lakas na chi at ito nga ay kulay violet, halos katulad nga ito ng chi ng isang God of Destruction. Sa kabilang banda nga ay talagang ramdam na nga nila Oil at Goku at chi na lumalabas kay Vegeta. Sinabi dito ni Goku na nag-iiba nga daw ang chi ni Vegeta at nagpapalit nga daw ito sa chi ng katulad ng sa God. Sa sobrang lakas ng chi na lumalabas dito kay Vegeta ay tumalsik nga dito si Granola.
At dahil dito ay nakaramdam nga si Granola ng takot pero agad niya itong inatake ng napakadaming Wave Blast pero hindi nga ito tumalab kay Vegeta. At dito nga na-complete na ni Vegeta ang form niya at sinabi nito nakakaramdam nga daw siya ng kakaibang chi na dumadaloy sa katawan niya. Tinuruan ako ng isang God of Destruction na dapat ang isip mo ay laging nakatuon sa sarili kong instinct. At sa unang panel nga ay atin makikita si Vegeta na kasalukuyan gamit ang kapangyarihan ng isang God of Destruction. Sa point na din na ito ay sobrang gulat na gulat nga dito si Granola at sinabi nito na walang limitasyon ang kapangyarihan mo. At biglang ang nagpalabas si Vegeta ng sobrang lakas na aura dahilan kaya nga napatalsik dito si Granola. At ilang segundo nga lang ay nakalapit na agad si Vegeta kay Granola at ito nga ay kanyang kinapitan sa damit at sinabi nito na medyo nga daw lumalaki na ang ulo nitong si Granola kaya kailangan na nga daw niya itong turuan ng leksyon. At mabilis nang inuntog ni Vegeta ang ulo niya dito kay Granola dahilan kaya nga ito ay tumalsik. At sinundan pa niya ito ng isang malakas na pag-atake. Sunod-sunod na atake nga ang ginagawa dito ni Vegeta dahilan kaya nga hindi na makagalaw itong si Granola. Pero nang nagkaroon dito ng pagkakataon si Granola para umatake kay Vegeta sa pamamagitan ng isang laser blast ay nagulat nga siya dito kasi nang pagtingin niya sa likod niya ay nandun na pala agad si Vegeta at inatake nga siya nito. Pero sa pagtalsik nga ni Granola ay agad nga siyang tumalon dito ng sobrang taas para nga umatake kay Vegeta at rekta nga itong tumama sa sikmura nito. Pero sinabi nga lang dito ni Vegeta na habang umiinit nga daw ang laban ay mas lalo pa siyang lumalakas at biglang ang kinapitan ni Vegeta ang ulo dito ni Granola at kanya nga itong itinapon ng napakalakas sa baba. Ito nga ay nagresulta ng sobrang lakas na pagtalsik pero ilang segundo nga lang ay sinundan pa nga ni Vegeta ang atake niya ng isang malakas na pagsipa dahilan kaya nga tumalsik ulit dito si Granola. Sa moment na ito ay mabilis nang nagtago dito si Granola at sinabi nito na bigla nga daw nag-iba ang lakas ng kanyang kalaban parang hindi nga daw yun yung Vegeta na kalaban niya kanina. At mas lalo pa siyang lumalakas sa tuwing nakakatanggap siya ng mga atake. At ano nga ba yun sinasabi nun na God of Destruction pero sa point na ito ay nasa likod lang pala si Vegeta at narinig nga nito ang mga sinasabi ni Granola kaya agad niyang sinabi dito na ang bawat universe ay may isang God of Destruction at siya ang nagturo sa akin ng ganitong klase ng kapangyarihan. At agad naman tumayo dito si Granola at sinabi nito na siya pala ang nagbigay sayo ng kapangyarihan na yan. Sagot dito ni Vegeta na hindi, ang kapangyarihan na ito ay sa akin, ngayon ko palang ito nagamit at talagang nasa dugo ko na ang kapangyarihan na ito. Sagot nga dito ni Granola na ibig sabihin sayo talaga ang kapangyarihan na yan. Sagot nga dito ni Vegeta na tumpak at masaya ako na may ganito akong klase ng kapangyarihan. Sa sinabi nga ni Vegeta ay hindi nga naniniwala dito si Granola at sinabi nito na imposible nga daw yun sa maigsing panahon na gawa mo agad yun at mabilis nang umatake si Granola dito ng wave blast na rektang tatama kay Vegeta. Pero sa point na ito ay mabilis nga lang pinasabog ni Vegeta ang atake na tatama sa kanya dahil dito ay nagulat nga itong si Granola. Pero dito nga ay pinaulanan ni Granola si Vegeta ng napakadaming laser shot na rektang tumatama kay Vegeta. Ngunit dahil sa bagong kapangyarihan ni Vegeta ay sinasalungalang niya lahat ng atake na ito. At mabilis niyang umatake si Vegeta kay Granola pero agad naman nakapagdepensa si Granola dito sa pamamagitan ng shield kaya nga hindi siya tinamaan nito. Sa point na ito ay mabilis niyang dumistansya si Vegeta pero sinabi dito ni Granola na bakit nga daw hindi nito iniiwasan ang mga atake niya. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ang tinutukoy mo ba ay ang Ultra Instinct ni Goku. Huwag mong ikumpara ang teknik ko sa kanya. Ang katawan ni Goku ay umiiwas ng automatic, sa madaling salita ay magkahiwalay ang kamalayan niya sa kanyang sariling katawan. Pero ako ay nasa pride ko. Kaya mas mabuting tawagin ko ang teknik na ito na Ultra Ego. At dito nga ay sobrang lakas na sipa ang ginawa dito ni Vegeta na talagang tumagos sa shield ni Granola at rekta nga itong tumama sa mukha niya, dahilan kaya nga tumalsik ulit dito si Granola ng napakalayo. Sa moment na ito ay pumunta pala sa battlefield ang matandang Namekia na kasama ni Granola sa bahay. Sinabi nito na si Granola daw ba yun nakikipaglaban at sino ang kalaban nito? Si Frieza ba? Sa next panel naman ay balik lang ang scene dito kay Granola na kasalukuyan naiinis kasi nga hindi pa nga daw si Frieza ang kalaban niya pero matatalo na daw siya sa isang mahina na Saiyan na katulad nito. Sa moment na ito ay dahan-dahang lumalapit si Vegeta kay Granola at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung anong klaseng kwento ang narinig nito about sa Saiyan. Pero sasabihin ko sa'yo na ang aming planeta ay hindi nawasak ng isang meteorite, si Frieza talaga ang may kagagawan nito, winasak ni Frieza ang planeta namin.
Sagot naman dito si Granola at sinabi nito na totoo daw ba ang sinasabi nitong si Vegeta. Salita nga ulit si Vegeta at sinabi nito na winasak niya ang planeta namin para mawala o maubos ang buong lahi namin. Sa moment na ito ay sinabi ng AI na salungat nga daw ang mga paniniwala dito ni Granola. Pero sagot dito ni Granola na kahit totoo nga daw ang sinasabi dito ni Vegeta ay wala nga daw siyang pakialam, kahit sino nga daw ay wala daw sa kanyang makakapigal na makapag-revenge sa mga Saiyan. At mabilis nga nitong inatake si Vegeta sa pamamagitan ng suntok pero sinalunga lang ito ni Vegeta at sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam kung hindi ito naniniwala sa mga sinasabi niya at wala na nga daw siyang pakialam dito kay Granola at ito na nga daw ang huling pagkakataon na maaawa siya dito. At sa moment na ito ay sinipa nga ni Vegeta si Granola ng sobrang lakas dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng pataas pero agad naman naka-recover si Granola dito sa pamamagitan ng paggamit nito ng tela na nasa leeg niya, ito nga ay pinakapit niya sa lumang building. Sa point na ito ay tuloy lang sa pagsasalita itong AI at sinabi nito kay Granola na biktima nga din daw ang mga Saiyan kaya wala daw kinalaman ang mga ito sa pangyayari na yon. Pero si Granola nga ay parang nainis at sinabi nito na tama na daw wag na daw itong magsalita, ano naman kung biktima sila. Sila pa nga rin ang pumatay sa mga kalahi ko. Dito nga ay mabilis na tinapon ni Vegeta ang goggles niya at sinabi nito na hindi na nga daw niya ito kailangan kasi nga daw siya daw ang pinakamalakas sa lahat. At sa next panel nga ay mabilis na bumaba si Granola para nga harapin na itong si Vegeta na kasalukuyan gamit ang teknik ng Ultra Ego. Sinabi dito ni Vegeta na yan pulang mata na yan ang mark nyo as Sir Alien. Sinabi nga dito ni Granola na sinasabi mo na hindi ko pa ginagamit ang totoong lakas ko tapos sinabi mo na kulang ako sa experience sa pakikipaglaban para matalo ka. Sagot nga dito ni Vegeta at sinabi nito na oo, kulang ka sa oras at sa experience para matalo ako. Dito nga ay paggalit na sinabi ni Granola na hindi nga lang daw si Vegeta ang lumalakas sa tuwing nakakatanggap ito ng mga damage, siya nga rin daw. Dito nga ay mabilis na pinaangat ni Granola ang lumang building ng mga Sir Alien at ito nga ay kanyang binato kay Vegeta. Pero sa point na ito ay agad ngang sinalo ni Vegeta ito at sinabi nito na talagang gusto mo nang sirain ang mga mahahalagang memories ng mga kalahi mo. At mabilis nga itong sinira ni Vegeta. Pero sa moment na ito ay mabilis niyang pinalutang ni Granola ang mga piraso ng building na sinira ni Vegeta at ito nga ay kanyang pinalapit kay Vegeta at agad niya itong pinasabog. Dahil nga sa lakas ni Vegeta ay nagawa nga niya itong masalag at sinabi nito na lalaban ka na ng buong lakas, sige ayos lang sa akin yan at mabilis nga nitong hinubad ang kanyang armor. So guys dito na magsisimula ang laban kung saan ay hindi na nga magpipigil ang dalawa sa kanilang lakas. Pero sa moment na ito ay sinabi ng AI na totoo daw ba ito at agad nga itong lumipad at ni-control nga nito ang spaceship nila ni Granola at mabilis nga itong sumakay sa space para lumayo o umalis sa lugar ng pinaglalabanan nila Vegeta. Sa next panel naman ay sobrang lalakas na pag-atake ang ginagawa nila Vegeta at Granola sa isa't isa. Pero dito nga ay sinapak ng dalawang kamay ni Vegeta itong si Granola dahilan kaya nga ito ay tumalsik pababa. Pero sa point na ito ay nararamdaman na nga ni Vegeta ang mga damage na kanyang natatamo dito kay Granola at hinawakan nga nito ang sugat na dumudugo sa kanyang katawan at sinabi nito na sa ganitong klaseng laban nga daw siya talaga magiging malakas. Pero ilang segundo lang ay umatake nga si Granola ng napakalakas na wave blast at ito nga ay tatama kay Vegeta pero nagawa nga niya itong maiwasan. Sinabi dito ni Granola na akala ko ba hindi ka umiiwas sa mga atake o baka naman nasa limit ka na ng iyong kakayahan. Sagot dito ni Vegeta na talagang determinado sa laban na masama nga daw magduda sa kakayahan ng isang magagaling na Saiyan na lumaki sa pakikipaglaban. Sa next panel naman ay napunta nga ang scene dito kay Goku na kasalukuyan nahihirapan sa natamong atake nito kay Granola. Dito nga ay nasa-sense niya ang chi ng dalawa at sinabi nito na nasaan na nga daw si Vegeta. At ito naman daw si Granola ay mas lalong lumalakas. Dito nga ay atin makikita na kaya palang ehil ni Goku ang sarili niya at sinabi nito na hindi nga daw pwedeng nasa tabi lang siya palagi ng laban kaya nga kailangan na niyang magamot ang damage na ito. Sa next panel nga ay tuloy pa din sa pag-atake si Granola ng sobrang lalakas na wave blast na rektang tumatama kay Vegeta pero si Vegeta nga ay gumawa ng sobrang lakas na pag-atake sa pamamagitan ng wave blast na rektang tumama kay Granola dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Pero after ng atake na yon ay sinabi ni Vegeta na lumalabo na nga daw ang kanyang paningin dahilan ng mga atake na kanyang natatanggap. At sinabi nito na hindi nga daw pwedeng mangyari ito. Pero sa point na ito ay nasa baba nga lang si Granola at naghahanda na nga itong umatake. Sa moment na ito ay nagulat nga si Vegeta at sinabi nito na bakit nga daw nakakatayo pa itong si Granola. Kaya ngayon ay kailangan ko na itong tapusin. At dito nga guys ay nagpalabas na si Vegeta ng sobrang lakas na parang energy ball.
Balak nga ditong nawasakin ni Vegeta ang buong planeta. At sinabi nito na lahat nga daw ng matamaan nito ay maaaring masira. Sa moment na ito ay binato na ni Vegeta ang energy ball papunta kay Granola. Nang biglang naging pula parehas ang mata dito ni Granola na kinagulat naman dito ni Vegeta. At habang nasa ere nga ang energy ball ni Vegeta ay sinabayan nga ito ni Granola ng isang malakas na pag-atake. At ito nga ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog. Ramdam nga ito ng buong mundo ng planetang Sir Alien. Na kahit sila Goku, Oil, ang matandang Namekian at ang AI ay ramdam nila ito. At after ng pagsabog na yun ay parang natalo nga dito si Vegeta, sinabi nito na paano nga daw nagawa ni Granola ang atake na yon. Sagot nga dito ni Granola na mga Saiyan nga daw ang responsible sa pangyayari na ito kaya nga gusto daw niyang magpasalamat sa mga ito. Dito nga ay gulat na gulat si Vegeta. Sa next panel naman ay tinawagan nga ni Maki si Oil at tinanong nito kung ano nga daw ang nangyayari bakit daw may ganon kalakas na pagsabog. At sa moment na ito ay nasa planetang Sir Alien na pala itong sila Elec at Gas. Sinabi nito natutuwa nga daw siya sa mga nangyayari kasi nga daw malapit nang matalo itong si Granola at nakakasigurado nga daw talaga siya. Sagot dito ni Maki na oo matatalo na siya. Salita nga ulit si Elec at sinabi nito na bagay nga daw nagawa nila ang unang plano ay uubusin na nga din daw nila ang mga yon. Ang plano pala nila ay ang hanapin ang Dragon Ball ng planetang Sir Alien gamit ang Dragon Ball Radar na ninakaw nila Maki kay Bulma. Sinabi nga dito ni Elec na mga Dragon Balls na kayang mag-grant ng kahit anong wish. At sa unang panel nga ay makikita dito si Vegeta na kasalukuyan wala nang magawa laban dito kay Granola. Tuloy-tuloy na pag-atake na nga ang ginagawa dito ni Granola na talagang rektang tumatama kay Vegeta. Sinabi nga dito ni Granola no ano nga daw ang problema. Hindi mo na ba kayang saluhin ang mga atake ko na sobrang lalakas? At dito nga ay sinundan pa nga ni Granola ang mga atake niya na talagang nagpapahirap sa ating bida. Sa moment na ito ay mabilis nang nag-teleport si Granola sa likod ni Vegeta at agad nga niya itong sinabi na wala na nga daw ba yon super ego o ano man tawag mo sa teknik na yon. At dagdag pa nito na tama nga ang universe lahat nga ng mga Saiyan ay mamamatay sa mga kamay ko. Agad naman kinapitan ni Vegeta ang paa ni Granola at sinabi nito na medyo mabilis nga daw magsalita itong si Granola. Pero agad naman tinanggal ni Granola ang pagkakapit dito ni Vegeta. Sa point na ito ay sinabi ni Vegeta na siya nga daw ang master sa sarili niyang kapalaran, ibig sabihin guys ay nakadepende nga daw sa kanya ang kapalaran niya. Dahil sa sinabi nito ay talagang nagalit nga si Granola at sobrang daming pag-atake nga ang ginagawa nito at habang umaatake si Granola dito ay sinabi nito na matuto nga daw itong si Vegeta na tumanggap ng pagkatalo. At dito nga ay mabilis na inatake ni Goku itong si Granola dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Sinabi dito ni Granola na ikaw na naman nagagawa mo pa palang tumayo. Sinabi dito ni Goku kay Vegeta na magpahinga nga daw muna ito at siya na daw muna ang bahala dito kay Granola. Pero sa moment na ito ay sinipa pa nga ni Vegeta itong si Goku dahilan kaya nga ito ay tumalsik at sinundan pa nga niya ito ng isa pang atake. Sinabi nito na mas gugustuhin pa nga daw niya ang mapunta sa impyerno kesa makipag-cooperate dito kay Goku. At dagdag pa dito ni Vegeta na mas mabuti pa nga daw ang lumaban ng mag-isa. Kesa nga daw meron siyang kasama na kailangan pa niyang protektahan. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na bumabalik na naman daw ang dating ugali nitong si Vegeta. At dagdag pa dito ni Goku na buhay mo na ang nakataya sa laban na yan kaya isipin mo din ang sarili mo. Gusto mo na bang mamatay dito? Sagot naman dito ni Vegeta na mas mabuti nga daw yun kesa naman daw ang makipagtulungan dito kay Goku. At nang bigla nang umatake si Granola dito kay Vegeta at balak na nga nitong tapusin ang laban. Pero mabilis naman itong nakita ni Goku at agad nga niyang itinulak si Vegeta para nga hindi ito tamaan ng gagawin pag-atake ni Granola. Dahil dito ay nawala na nga si Vegeta ng malay. Salita naman dito si Granola at sinabi nito na perfect timing nga daw yon paano nga daw nagawa yon ni Goku. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na alam ko na ang strategy mo sa laban, lagi mong inaatake ang vital points namin pero sa point na ito ay hindi nagagana sa akin yan. Salita nga ulit si Granola at sinabi nito na parang nakapaghanda ka na. Pero hindi mo pa din ito maiiwasan at mabilis nang pumunta si Granola sa likod ni Goku para atakihin nga ang vital points nito. At rekta nga itong tumama kay Goku dahilan kaya nga ito ay nawala ng malay. Sinabi dito ni Granola na kung ito nga daw ay nagstay na lang noong una niya itong pinatulog ay hindi na nga daw sana magkakaganito. Kaya ngayon nga daw ay magintay nga lang daw itong si Goku at gagamitin daw niya itong si Goku para ituro sa kanya ang lokasyon kung nasaan itong si Frieza.
Pero nang naglalakad na nga si Granola palayo kay Goku ay may biglang umatake sa kanya mula sa likod. Ito pala ay si Goku dahil dito ay nagulat nga itong si Granola kaya sinabi nito na ano nga daw ang nangyari. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na halos magkatulad nga lang daw ang atake na ginawa nito kaya hindi na nga daw ito gagana pa sa kanya. At dito nga ay sunod-sunod na atake nga ang ginagawa dito ni Granola na rektang tumatama kay Goku. At ang pinapatamaan nga dito ni Granola ay ang vital points dito ni Goku. Pero nagulat nga siya nang parang hindi masyadong naaapektuhan si Goku ng mga atake niya dahilan kaya nga tinamaan siya ng counter shot nito. Sa point na ito ay agad namang naka-recover si Granola at sinabi nito na nag-shift nga daw si Goku ng vital points nito sa katawan. Sagot dito ni Goku na oo, alam ko kasi na hindi ko kayang iwasan ang mga pag-atake mo kaya yun na lang ang ginawa ko. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na ang ibig sabihin mo na puro depensa lang ang magagawa mo. Kung wala kang gagawin pag-atake ay hindi mo ako matatalo. Sagot dito ni Goku na tama ka at yun ang problema. Salita dito si Granola at sinabi nito na ginugulat mo naman ako. Pero sa point na ito ay nagising na nga itong si Vegeta at agad nga itong tumayo para nga puntahan si Goku at Granola. Sa moment na ito ay tuloy-tuloy lang sa pag-atake ang dalawa sa isa't isa pero mas nakakalamang nga dito si Granola. At tinamaan na nga dito si Goku ng sobrang lakas na atake mula kay Granola dahilan kaya nga ito ay tumalsik. Pero dito nga ay sinabi ni Vegeta kay Goku na siya na nga daw ulit ang lalaban dito kay Granola. Sagot nga dito ni Goku na sure daw ba itong si Vegeta mukhang hindi pa nga daw nito kayang lumaban. Sagot nga dito ni Vegeta na mahirap nga daw itong masabi pero kung sasabihan mo ako ng matigas ang ulo ay okay lang sa akin yun yan kasi talaga ang ugali ng mga Saiyan. Sinabi dito ni Goku na kaya mo ba talaga siyang matalo. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na natutunan nga lang daw ni Granola ang ganyang kapangyarihan ng ito ay matrigger niya. Kaya para sa akin ay malapit na niyang mahita ang sarili niyang limitasyon. At dito nga ay sinabi ni Vegeta kay Goku na hayaan na nga daw muna siya nito na makipaglaban dito kay Granola. Sagot nga dito ni Goku na sige daw pero wag nga daw itong mamamatay. At dito nga ay mabilis na lumapit si Vegeta dito kay Granola. Sinabi dito ni Granola na kung lalaban nga daw ulit itong si Vegeta ng mag-isa. At ang pag-iisip nga daw nitong si Vegeta ay misteryoso masyado. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na alam ko naman kung bakit ka nagiging ganyan kasi puro revenge sa mga Saiyan ang nasa utak mo. Salita nga dito si Granola at sinabi nito na lalaban ka ba ulit. Sagot nga dito ni Vegeta at sinabi nito na sa tingin mo mabubuhay ka sa laban natin na ito. At akala mo magagawa mong makapag-revenge sa amin. Lahat ng plano mo na yan ay buhay mo ang kapalitan. At dagdag pa dito ni Vegeta na sino nga daw siya para i-deny ang pinakahuling mission nitong si Granola, atakihin mo na ako ng walang pagsisisi. At sa moment na ito ay ginamit na nga ulit ni Vegeta ang ultra ego nito. Dahil dito ay nagulat nga itong si Granola at sinabi nito na paano nga daw nito nagagawa ang teknik na yon. Sagot dito ni Vegeta na at sinabi nito na di ba sinabi ko sa'yo na ang teknik na ito ay walang limitasyon. At mabilis nang umatake si Vegeta kay Granola ng isang wave blast pero agad naman itong nasalag ni Granola pero sinundan pa nga ni Vegeta ang atake niya ng isang malakas na paguntog dahilan kaya nga napunta itong si Granola sa lugar ng mga Sogarians. Pero sa paglingon nga ni Granola ay sinundan pa nga ni Vegeta ang atake niya dahilan kaya nga tuluyan nang nasira ang barrier ng Sogarians at sila nga ay napunta na sa loob nito. Sinabi dito ni Granola na wag nga daw sila ditong maglaban. Salita naman dito ni Vegeta at sinabi nito na akala ko ba wala kang pakialam sa mga lugar sa planeta na ito. At sa point na ito ay tuloy-tuloy na atake nga ang ginagawa dito ni Vegeta kay Granola. Pero sa moment na ito ay sinabi ni Granola na wag nga daw sila ditong maglaban. Sunod-sunod na atake nga ang ginagawa dito ni Granola at sa point na ito ay kinagat nga ni Vegeta ang braso ni Granola dahil dito ay nasaktan nga itong si Granola at sinabi nito na parang hayop daw itong si Vegeta. Sinabi nga dito ni Vegeta na kung dito nga daw sila maglalaban ay hindi na nga daw magagawa ni Granola na magamit ang buong lakas nito. Pero agad naman nag-teleport si Granola ng sobrang lapit kay Vegeta at agad nitong tinutok ang kamay niya. Sinabi nito na kung sa ganitong distansya ay bakit hindi nga daw. At bigla nga nitong pinasabog ang mukha ni Vegeta at nagresulta nga ito ng malakas na pagsabog. After ng atake na ito ay nakita nga ni Granola ang mag-ina na Sogarians dahilan kaya nga biglang nag-bring back sa kanya ang kanyang memories. Ipinakita nga dito ang memories ni Granola noong siya ay maliit pa at kasalukuyan nisisira ng mga Saiyan ang kanilang planeta.
Dito nga ay tumayo nga ulit si Vegeta at sobrang lala na nga ng damage nito, at sinabi nito na kung ano man daw ang sama ng loob ang meron itong si Granola sa mga Saiyan ay kung pwede nga daw ay mag-move on na ito. Para nga daw hindi na maulit ang masamang nangyari sa mga minamahal nitong kalahi. Pero dito nga ay galit na galit nga itong si Granola at sinabi nito na puro nga daw walang kwenta ang sinasabi nito at hindi nga daw ganon kadaling makamove on sa ganong klase ng pangyayari. Tinulak nga ni Granola si Vegeta ng napakalakas dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. At mabilis nga itong naghanda ng isang atake at sinabi nito na ito na nga daw ang huling atake na gagawin niya, ibubuhos na nga daw niya ang lahat ng kanyang lakas sa atake na ito at magsama na nga lang daw sila ni Vegeta sa kabilang buhay. So ibig sabihin pala guys ay once na ni-release ni Granola ang atake na ito ay parehas silang mamamatay ni Vegeta. At dito nga ay nag-charge na si Granola ng one lasting na atake niya, ito na nga daw ang revenge niya sa mga Saiyan. Pero sa moment na ito ay nagsalita nga itong si Vegeta at sinabi nito na pasensya na nga daw Lord Beerus sa pagiging walang kwenta na mortal. At ang kapangyarihan ng God of Destruction ay hindi talaga nababagay sa katulad ko na isang baguhan. Ito na pala ang aking magiging kapalaran. At sa point na ito habang nakatayo si Vegeta sa isang sulok ay sinabi ni Goku na ano nga daw ang gagawin ng dalawa na ito at mabilis nang tumakbo si Goku para nga pigilan ang gagawin atake ni Granola. Ngunit may bigla nang sumulpat na isang spaceship ito nga yun AI at yun matandang na Namekian. At nakita nga ng matandang na Namekian itong si Goku at parang kilala nga niya ito. Kaya agad niyang tinanong sa AI kung mga Saiyan nga daw ang kalaban ni Granola. Sagot dito ng AI na oo mga Saiyan nga. Sa moment na ito ay nakita nga ng matandang Namekian itong si Granola kaya agad nitong inutusan ng AI na pumunta sila sa lokasyon ni Granola. Si Goku naman ay sinubukan nga niyang pigilan itong si Granola kaso nga lang ay hindi nga siya nagtagumpay dito. Pero nang i-release na nga ni Granola ang napakalakas na atake nito ay agad naman sumigaw ang matandang Namekian at sinabi nito na wag nga daw gawin ni Granola yan dahil dito ay nawala nga sa focus si Granola kaya agad itong pinigilan ni Goku. Sinabi dito ni Goku kay Vegeta na ano nga daw ang ginagawa nito. Pero ngumiti nga lang itong si Vegeta. Sa moment na ito ay sinabi ni Granola na bakit nga daw nandito itong si Tandang Namekian at ang AI nga daw ay alam nito lahat ang plano niya. Sa point na ito ay bumaba na nga sa spaceship ang matanda at nakita nga ito nila Vegeta at Goku kaya nagtaka sila kung bakit nga daw may Namekian sa lugar na ito. Si Granola naman ay sobrang dismayado sa pagdating ng matanda kasi nga gusto na daw niya itong tapusin pero bakit nga daw lagi na lang itong nangingialam sa plano niya. Dito nga guys ay pinagtapat na nga ng matandang Namekian ang totoo at ang mga paniniwala nito about Saiyan ay lahat nga daw ito ay hindi totoo. Sa moment na ito ay humingi nga dito ang matanda ng pasensya sa mga nagawa niyang pagsisinungalan dito kay Granola. Sinabi dito ni Granola na ano nga daw yun, ipaliwanag nga daw nito sa kanya ng maayos. At dito na nga sinabi ng matanda na ang totoo, ang isang Saiyan na nagngangalan Badrock ang nagligtas sa atin. Dahil dito ay parang naglomo nga dito si Granola at pautaw-utol pa nga nitong sinabi na Saiyan ang nagligtas sa atin. Totoo ba ang naririnig ko?